Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat, hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa ikalabing-anim tayo na linggo sa kanamang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. At ngayon ang ating paksa ay tungkol sa ating Panginoon na pastol. Siya ang mabuting pastol. Sa salitang Hebreo, dahil ang lumang tipan ay nakasulat sa lumang Hebreo, atin pong napakinggan sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 23, sa versikulo 4, ang salitang Roem. Roem ay mula sa Roe, at ito yung pastol, na kung saan maghirang ang Panginoon Diyos ng mabuting pastol at mula ito sa lahi ni Haring David. Sa ating salmo naman ay tungkol sa mabuting pastol na ang Diyos, Roe. Ang ating bagong tipan, original na nakasulat sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ang pastol ay Poimena. Kaya po atin pong napakinggan ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 34, na kung saan ang ating Panginoon, nung siya ay nagpunta kasama ang kanyang mga alagad sa isang pook, dahil halos hindi na sila makakain, napakaraming tao ang lumalapit sa kanila, kaya nagpunta sila sa ibayong lugar na ilang. Pero sinundan sila ng tao, naglalakad lang, patakbo, nauna pa sila sa ating Panginoon noong sa dalampasigan na. Nakita ng ating Panginoon, nahabag siya. Sapagkat nakita niya na para silang mga tupa na walang pastol. Sa pagkasulat po sa verse 24, kapitulo 6, sa original na Koinoko na Grigo, probata mi poimina. Napakasakit po yun. Para bang litong-lito. Wala silang leader.
walang nagbabantay sa kanila, walang gumagabay sa kanila, walang kumakalinga sa kanila. Kaya sinasabi sa Latin na version ay habentes non pastorem. Parang mga obis sila, mga tupa na walang pastol. Ito ay masabi natin kuminsan sa ating panibagong panahon na kung minsan ang mga membro ng pamilya dahil sa kawalan ay iwanan ng kanilang mga magulang, pupunta sa ibayong lugar o magpunta sa abroad at maiwan ang kanilang mga anak. Kaya kuminsan ang mga anak nila na naiwan ay parang mga tupa na walang pastol. Ang mga tupa ay nangailangan ng gabay, ng tagapangalaga, ng tagabantay, madalit sabi, pastol. Kaya, sinasabi na ng propeta Jeremias na ang Panginoong Diyos ay nagkaroon na ng malasakit sa kanyang bayan dahil kinakailangan nila ang isang pastol. Kahit mula sa lahi ni David, hihirang siya ng isang mabuting pastol na natugunan naman sa ating Salmo 22, versikulo 1, na ang Panginoong Diyos ay siyang mabuting pastol at hindi na magdarahok. At ang katangian nito ay sinasabi sa ating pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Epesos, Kapitulo 2, 13 hanggang 18, na noon ay nagkawatak-watak ang lahat. Pero yung mga malayo na mga bayan ng Diyos at yung mga malapit, pinagbuklod na, pinag-isa na. Ang yung mga Hintel at ang mga Hudyo, pinag-isa na. At nag-alay pa ang ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay upang ipahayag na siya ay isang mabuting pastol na kanyang pinag-isa, pinagbuklod ang kanyang hinirang na sambayanan. Kaya tayo rin ay pinagbuklod ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang mabuting pastol. Pakisabi sa katabi mo, si Hesus ay mabuting pastol. Si Hesus ay mabuting pastol. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno sapagkat tayo ay pinapastolan niya, binabantayan niya. Lagi tayong minamahal niya at nag-alay siya ng kanyang buhay sapagkat siya ay mabuting pastol. Mabuting pastol na kung saan nahabag siya. Kaya po, ang maganda pong salita dito sa Koinoco Nagrigo sa verse 34, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Marcos, ay ang salitang splaxnisti, habag. Para bang nahabag siya at ang kanyang puso ay matindi na nakadama ng paghihirap ng mga taong parang litong-lito, parang walang sigla, parang naiwanan ng kanilang pinuno. At dahil doon, kung atin pong ipagpatuloy ang ating pagbasa sa mga bersikulo na kasunod sa 44 ng Kapitulo 6 ng Ebanghelyo ni San Marcos, tinuturuan ng ating Panginoon. Pinagaling niya. Ang ating Panginoong Jesucristo ay gumagabay sa atin magpahanggang ngayon sa pamagitan ng Espiritu Santo. At tayo'y pinapastulan ng kanyang mga lider. Noon, ang 12 na tinatawag na mga apostol ay pundasyon ng simbahan, ay sila yung mga pastol. At magpahanggang ngayon, ito ang mga lider ng ating simbahan. Ang ating Santo Papa, ang mga kardinal, mga obispo, at lahat ng mga hinirang na mga nagpapastol sa inyo, na mga kaparian, ay siyang mga panibagong pastol para sa inyo.
Panibagong pastol upang kayo ay maturuan, upang kayo ay magabayan, upang kayo ay maglalakad sa tunay na daan tungo sa buhay na ganap na kung saan ito ang ating tunguhin sa buhay, na hindi kayo mapabayaan, na kayo ay laging masubaybayan, mabigyan ng inspirasyon, at laging ituwid ang mga daan, lalo na sa modernong panahon. Sa modernong panahon, napakaraming mga tukso, napakaraming mga bagay-bagay na humadlang sa ating paglapit sa Diyos dahil sa mga gadgets natin, dahil sa makikita natin sa cyber technology at sa internet na kung saan may mga apps at mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya at ito'y maging hadlang pa sa ating pag-ugnay sa Panginoon ng malaliman. Kaya kinakailangan natin ang tunay na pastol. Kaya ang mga magulang sa modernong panahon, sila na rin ang hinirang tinatawag ng ating Panginoon ng mga mabuting pastol upang mabantayan ng mabuti ang kanilang mga anak at mga membro sa kanilang bahay o kanilang mga kasambahay, sapagkat nariyan, mabuksan lang ang kanilang cellphone, nariyan na ang tukso. Kinakailangan na ang mga magulang ay maging mulat sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lang po ang problema natin tungkol sa West Philippine Sea. Hindi lang po ang problema natin mababa ang sahod at nagmahalan ang mga presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Hindi lang po na ang ating kahirapan ay siyang pinakauna na mga suliranin. Ang pinakamatindi na suliranin ay hindi gaanong nagabayan ang mga kabataan sa ngayon, sapagkat mismo ring mga magulang ay naglalaro at naglaro ng mga tinatawag na mga computer games na bago na pakipag-agawan pa sa kanilang mga anak tungkol sa paglalaro ng mga moderno na laro sa internet. At napabayaan na ang pagpapastol sa kanilang mga anak. Kinakailangan dito ang pagkinig, kinakailangan dito ang isang puso na kung saan mayroong puso gaya ng ating Panginoon Jesus. Kaya kailangan dito ang tunay na sensitibo na pagdama ano ang tunay na mga pangyayari. Kinakailangan natin ang isang mabuting pastol. At upang maging pastol, una sa lahat, magmahal ng Diyos ng tunay, at ang priority, ang pinakauna sa lahat, ay dapat ang mga bagay-bagay na magturo sa atin sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus Nazareno na Ebanghelyo, at ito ang ating paggabay sa tunay na daan. Pangalawa, kailangan na ang tao mapokus uli, masentro uli sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos at bigyang kalinga at bigyang pansin ang mga nangangailangan. Ibig sabihin, mayroong malasakit sa kapwa. Pangatlo, upang maging pastol, kailangan tayong magkaroon ng puso sa ating kapwa-tao. Ang tawag diyan, other-minded. Na bukas tayo sa ating kapwa. Ano ang kanilang mga pangailangan? Ano ang mga bagay-bagay na mahalaga para sa kanila upang sila ay mabigyan ng narapat na ibigay sa kapwang nangangailangan. At pang-apat, kinakailangan natin ang puso ng gaya ng puso ng ating Panginoon Hesus. Isang puso na tunay na nagmamahal. Isang puso na hanggang kumalinga. Isang puso na may habag, awa, at handang magpatawad at handang tatanggap sa kanilang kapwa kahit sino man sila. Handang tanggapin ang mga nagbalik loob, sapagkat wala namang perpekto sa atin. Kung nagkasala ang membro sa iyong pamilya o isang tao na kilala mo, patawarin at tanggapin ang panibagong relasyon na kung saan ang puso natin ay matulad ng puso ng ating Panginoong Hesus. At panglima, magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo lagi sapagkat kahit na tayo ay palpak sa buhay natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon, mayroong bagyo, dalawa pa. Hindi nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero ang buntot ng bagyo, ating madama dahil mag-uulan. Hindi man hangin, may ulan naman.
Kaya, believe po ako sa inyo na hindi alintana sa inyo ang ulan. Pumupunta kayo dito sa Quiapo dahil mahal natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Pong Hesus Nazareno dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, naway siya ay magpadala sa atin ng biyaya na ating kinakailangan. At huwag kalimutan, tayo ay tinatawag na pastol sa isa't isa. Shepherd to one another. Rowe o poimina sa isa't isa. Sapagkat ikaw at ako ay tinatawag na maging pastol sa ating kapwa. Naway tayo'y makinig. Naway tayo'y handang gumabay. Naway tayo ay makikilakbay sa ating kapwa upang ang buhay natin na pinapastolan ng Pong Hesus Nazareno ay makarating sa buhay na may saysay at kabuluhan. Amen? Purihin natin ang Diyos.